Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nasa isang taon na din mula na magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng mga Palestino. Hanggang sa ngayon ay wala pa ring senyales kung hanggang kailan ito lalo pa at mas maraming mga bansa at militanteng grupo ang nasasangkot sa digmaan. Mas tumitindi pa ngayon ang sagupan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Sa kada atake na ginagawa ng Israel ay laging may kasunod itong ganti mula sa Hezbollah na nagkukuta sa Lebanon. Sa kasalukuyan, tila muli na namang mauulit ang nangyari noon sa Gaza na kung saan naging malaking hamon sa puwersa ng Israel ang mga nakatagong network of tunnels ng Hamas sa Gaza. Naging malaking pagsubok ito para sa Israel dahil ang mga labasan at pasukan ng mga tunnels ay kadalasang nasa mga matataong lugar o mga residential areas. At tila muli na naman itong mauulit na sa pagkakataong ito ay mga tunnels naman ng Hezbollah sa Lebanon ang kanilang dapat na wasakin at sirain. Una nang sinabi ng Hezbollah noong mga nakaraang linggo na ang kanilang umanong mga kabundukan ang magsisilbi nilang imbakan sa kanilang mga armas. Kasunod dito ng paglabas ng isang video sa internet na kung saan makikita ang isang malaking truck na may kargang mga armas ang lumbas mula sa kanilang underground tunnel. Ilan sa mga truck na ito ay nagtatransport ng mga launchers at missiles na napag-alamang mga IMAD-4 missiles. Ilan ding mga motorsiklo ang lumabas mula sa lihim na tunnel at ilang mga sakyang pangyera ang sumulpot mula dito. Kaya naman nakakasigurong marami na ang underground tunnel na ito ng Hezbollah ay tiyak na may kalakihan. Ayon sa mga eksperto, ang video na ito na inilabas ng Hezbollah ay upang ipakita sa Israel na mayroon pa silang mga malalakas na armas na maaari na lang ilabas anumang oras sa sandaling mas lumala pa ang gagawing pag-atake ng Israel sa kanila. At ang mga tunnels na ito ang punteriya ngayon ng Israel. Ayon mismo sa Hezbollah, mayroon talaga silang mga underground tunnels na tumatago sa kanilang mga underground basement. Tinatawag pa nila ang kanilang underground basement na ito na Missile City. Ang kanilang Missile City ay matatagpuan sa kabundukan sa bandang kanluran ng Lebanon na kung saan sa kabilang panig nito sa silangan ay naroon ang malakas na presensya ng Hezbollah. Ayon sa ilang analyst, ang mga secret tunnels at bunkers ng Hezbollah ay itinuturing nilang mga top secret at ang IMAD-4 na nakita sa videong nakasakay sa isang truck na inilalabas mula sa tunnel ay maaaring isa lamang umano sa napakarami nilang ganitong klase ng armas. Ang kanlurang bahagi ng Lebanon ay angkop na lugar para makagawa ng mga underground basement at tunnels, kaya di naman mataas ang level ng seguridad sa bahaging iyon ng Lebanon. Kahit umano mga warplanes ay hindi makakayang marating ang bahaging iyon ng kabundukan. At hindi din umano ito basta-basta iniiwan ng mga sundalo ng Hezbollah dahil kayang-kaya nilang manatili sa loob ng underground basement ng hanggang ilang buwan nang hindi nagugutom at may sapat na supply na gamit. Ayon pa sa mga eksperto, kahit umano sirain ng Israel ang buong Lebanon ay hindi nila mararating ang kanilang tinatawag na Missile City. Ang malaki at maraming tunnel ng Hezbollah ay may malaking tulong upang makapagtago sa mga hindi inaasahang pag-atake ng Israel. Sa ngayon, pinupuntirya ng puwersa ng Israel ay ang mga tunnels ng Hezbollah na kadalasang daanan ng mga ito patungo sa kanilang mga underground arsenal o imbakan ng kanilang mga armas. Mahusay kasi ang Hezbollah pagdating sa pagtatago ng kanilang mga armas. Ayon sa mga ulat, ang Hezbollah ay may mga underground arsenal at may mga videos na nagkalat ngayon sa internet na nagpapakita ng mga trucks at sasakyang lumulusot at lumalabas na may kargang armas pangdigma mula sa mga tunnels ng Hezbollah sa Lebanon. Marami na sa mga armas na ito ang nasira ng IDF, subalit marami din ang nagsasabi na ilan lamang ang mga ito kumpara sa mga nakatago nila sa kanilang underground arsenal. Kagaya na lamang ng mga long-range cruise missiles, rockets na may malalaking warheads na may kapasidad na magdala ng hanggang 100 kilograms ng pampasabog, short-range rockets at mga explosive UAVs.
Sa loob ng kanilang arsenal na ito ay nakatago ang nasa 150,000 mga rockets kasama pa ang kanilang napakalakas na long-range ballistic missile. Maraming taon ang ginugol ng Hezbollah upang sila ay makagawa ng mga lihim na tunnels dahil alam nila na darating sa puntong ito na kung saan pinasok na sila ng kanilang mga kalaban. Nasa daan-daang kilometro ang kanilang ginawang tunnel upang masiguro na hindi agad sila matunto ng mga kalaban. Kagaya din ng mga nasa Gaza, kadalasan sa mga tunnels na ito ay nakatago sa mga lugar kung saan marami ang mga sibilyan. Tulad na lang ng nangyari noon sa Gaza, sa bawat tunnel na pinapasok ng puwersa ng Israel ay kadalasang nakikipagbuno sila gamit lamang ang kanilang kamay. Kung gumamit kasi sila ng baril o alinmang pampasabog ay baka maging sanhi ito ng pagguho ng tunnels at baka pati sila ay madamay. Sa mga nakalipas na araw ay naglalabas ng video ang Israel sa ginagawa nilang paggalugad sa mga tunnel ng Hezbollah. Bago nila takpan ang mga lagusan ng konkreto, pinapasok muna nila ito upang makita kung anong meron sa loob. Kagaya na lamang sa video ito, maingat na tinutunto ng puwersa ng Israel ang kinalalagyan ng mga pintuan at exit ng mga tunnel. Makikita sa tunnels na kanilang pinasok na ito ang iba't ibang mga armas na bumungad sa kanila, kagaya din ng mga tunnels na meron ng mga Hamas sa Gaza noon. Sa dami ng mga tunnels na ito, maraming mga armas ang maaaring itago ng Hezbollah sa mga ito nang hindi nalalaman ng Israel. Pero iba sa mga tunnels ng Hamas, ang mga tunnels ng Hezbollah sa Lebanon ay may kalaliman at masisikip ang ilan sa mga lagusan. Makikita din ng ilang mga sleeping quarters ng mga sundalo. Kaya naman pala sinasabi din nila na ang isang unit umano ng Hezbollah ay kayang manatili sa ilalim ng tunnel na mula 6 na buwan hanggang 1 taon nang hindi nila kailangan lumabas dahil kumpleto sa pasilidad ang mga tunnels. Kagaya ni noon sa Gaza, bigla na lamang iniwan ng Hezbollah ang kanilang mga tunnels kaya marami sa kanilang mga armas at kagamitan ang naiwang nakatiwangwang at nagkalat sa loob ng tunnel.